sa mga taong nalalayo, sa Kanya'y nawawagli. Bakit di mo subukan ngayon sa Kanya'y lumapit? Siya sa'yo'y naghihintay, walang imposible sa Diyos. Patatawain ka ni Jesus, lumapit ka't manalin ng lubos, walang imposible sa Diyos. Kapangyarihan niya'y dakila, pangako niya'y buhay na sagana, walang imposible sa Diyos. Kabiguan, sakit o mga karamdaman, magagawa ng lunasan, walang imposible sa Diyos. Patatawain ka ni Jesus, lumapit ka't manalin ng lubos, walang imposible sa Diyos. Kapangyarihan niya'y dakila, pangako niya'y buhay na sagana, walang imposible sa Diyos. Patatawain ka ni Jesus, lumapit ka't manalin ng lubos, walang imposible sa Diyos. Kapangyarihan niya'y dakila, pangako niya'y buhay na sagana, walang imposible sa Diyos. Walang imposible sa Good morning, our brothers and sisters. This is our church, Sa Diyos Walang Imposible Ministry, and this is our online worship service. Ayan, alam niyo po mga kapatid, napaka-importanting bagay talaga na tayo po ay sumamba sa ating Panginoon sa araw-araw. Ang sabi nga po is, worship is a part of a healthy spiritual life. Kaya nga po, kahit saan man po kayo naroroon mga kapatid, kayo man po ay nasa Luzon, Visayas, Mindanao, or kahit kayo man po ay nasa ibang bansa, samahan niyo po kami, sama-sama po tayong magpuri sa ating Diyos na buhay. Bago po tayo magsimula, basahin po natin ang salita ng Panginoon sa awit o sa Psalms 86, verse 5 to 13. You are forgiving and good, O Lord, abounding in love to all who call to you.
Hear my prayer, O Lord. Listen to my cry for mercy. In the day of my trouble, I will call to you, for you will answer me. Among the gods, there is none like you, O Lord. No deeds can compare with yours. All the nations you have made will come and worship before you, O Lord. They will bring glory to your name, for you are great and do marvelous deeds. You alone are God. Teach me your way, O Lord, and I will walk in your truth. Give me an undivided heart, that I may fear your name. I will praise you, O Lord my God, with all my heart. I will glorify your name forever. For great is your love toward me. You have delivered me from the depths of the grave. Let us all pray. Dear God, O Lord Jesus in heaven, we are so thankful for this beautiful day you have given us. Thank you for the life, for the strength, for all the blessings you have given us. You are truly the God that provides all our needs. You are the God that protects us and the God who loves us very much. Heavenly Father, we gather together in your presence and ask that you visit us with your presence. You have said that you will be present whenever 2 or 3 gathered in your name. We welcome you, Holy Spirit. We ask that you manifest your glory today and shine your light on us. Through your light, may we illuminate the lives of those around us as we feel your presence in worship today. May our knowledge of your divine mysteries continue to grow and change our lives forever. Today, we believe that you are a working God. You will make us strong, you will bless us, and you will heal us. O Lord, we praise you, we worship you. You reign everlasting. Your glory is eternal, and you are almighty. We thank you so much, Father God. We will give you the best of our worship today. In Jesus' name, amen. Hallelujah. Let's worship the Lord our God. Thank you, Jesus. So much to be thankful
east to the west. Let everything that has breath praise. From the north to the south, from the east to the west, let everything that has breath praise. From the north to the south, from the east to the west, let
ay nagmamahal sa atin, sa mga taong nalalayo. Yes, amen. Let us all praise the Lord and worship His name today, Sunday. Sama-sama po tayong muli na magpupuri at magpapasalamat sa samba sa ating dakilang Diyos na buhay. The Bible says, let everything that hath breath praise the Lord. Dahil kung hindi po tayo ang magpupuri, ang mga batong ating tinutuntunan ang siyang gagamitin ng Diyos upang magpuri sa Kanya. Kaya sinasabi ng Kanyang mga salita na ang lahat ng may hininga ay marapat lamang na purihin at dakilain ang dakilang Diyos na buhay. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga kapatid. Ngayong umagang ito na nakatutok at nakasubaybay sa ating online worship service every Sunday. Ito po ay ginagawa po natin dahil po sa mga panahon ito ay hindi pa rin po pinahihintutan na tayo po ay magkaroon po ng physical worship service. Kaya ngayong umagang ito mga kapatid, ihanda po natin ang ating mga sarili sa ating pagsamba, sa pakikinig ng mga salita ng Diyos at ating pong patuloy na dadakilain at patuloy na pupurihin ang Diyos sa ating mga buhay. Naririto po tayong lahat upang mag-alay muli ng ating mga sarili bilang isang buhay na handog, banal at kalugod-lugod sa kanyang harapan na siyang karampatang pagsamba ng bawat isa sa atin. Hallelujah. Tayo po'y manalangin mga kapatid. Banal namin Diyos, Ama na makapangyarihan sa lahat, ngayong pong umaga maraming salamat. Muli nakapaghandog po kami ng mga awiting pagsamba. Dinakila at pinuri ka namin sa mga awiting ito bilang pagpaparangal, Panginoon, sa iyong mga kabutihan. Sa mga nagdaang araw na kami ay sinamahan at pinagpalat, iningatan po ninyo ang buhay ng bawat isa sa amin. Ngayong umaga o Diyos, kami po ay muli maglilingkod sa iyo at mag-aalay ng aming mga sarili na siyang karampatang pagsamba ng bawat isa sa amin. Aming hiling at dalangin muli ang iyong banal na Espiritu ang siyang manguna, maghari sa aming kalagitnaan upang kami ay gabayan at turuan sa katotohanan ng iyong mga salita. Ako na yung lingkod ay nagpapagamit lamang bilang instrumento. Gamitin niyo po akong daluyan ng iyong mga salita at sa araw na ito, sama-sama po naming aangkinin ang kapangyarihan ng iyong salita sa aming buhay, ang mga nakalakip na mga tanda, himala at kamamalaghan. Salamat po. Muli sa iyong mga kamay ay amin po maingat na ibinabalik ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan lamang po ng iyong anak na si Kristo Jesus. Ito po ang aming dalangin. Ang lahat ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Hallelujah. Purihin ang Diyos na buhay. Praise God. Glory to God. Hallelujah. Hanap mo ba'y kagalingan sa karamdaman? Praise the Lord. Muli magandang umaga po sa lahat ng mga kapatid natin na nakatutok sa atin mula po sa Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa iba't ibang panig ng mundo. Ang mensahe pong nais ko pong ihatid sa inyo sa araw na ito ay pinamagatan po nating The Replacement. Gaya po ng aking nai-announce nung nakaraang araw at mayroon pong hashtag ito na The Saving Power of a Replacement. Praise God. Purihin ng Diyos ang kapangyarihan na magligtas ng kapalit o yung pong replacement sa ating buhay. Praise God. Hallelujah. Kaya kung kayo po ay mga nakahanda na mga kapatid, buksan na po natin ang ating mga puso at isip upang tanggapin ang kanyang mga salita ngayong umagang ito sa ating pagsamba sa araw na ito. Praise the Lord. Hallelujah. So kung natatandaan po ninyo mga kapatid, nung nakaraang araw o nakaraang linggo,
praise God, ay lumaban po ang ating pong pambansang kamao Manny Pacquiao. And then we are sorry for the loss of our fighting Senator Manny Pacquiao. Alam niyo ba kung bakit natalo si Pacquiao sa laban niya last Sunday, mga kapatid? It is because he fought a fighter who is not really his opponent. Lumaban po siya sa kanyang katunggali na hindi naman po talaga ito ang kanyang dapat na makakaharap at makakalaban. Ang dapat na makakalaban niya ay si Errol Spence imbis na po na si Ugas. Praise God. Ito pong kalaban niya na ito ay hindi siya pamilyar at bukod pa dito ay hindi niya masyadong napag-aralan ang estilo ng kanyang kalaban. Praise God. Bakit po? Kasi ang kalaban niya ay isang replacement lang or yung tinatawag na substitute. Dahil nga po yung kanyang original na kalaban ay nagsuffer po ng eye injury. Kaya bigla pong nagkaroon ng pagpapalit. At sa halip na si Errol Spence ay ipinalit si Ugas na siyang magiging replacement ng kanyang original na kalaban. Praise God. So, mga kapatid, alam nyo ba na 20 years ago ay naging replacement din lang ang ating pambansang kamao. Nang labanan niya noon ang kampyon na si Leo Ledwaba. At ito ay tinalo niya by way of knockout at dito po nagsimula ang naging maganda niyang karir sa boxing. At marahil ay nalimutan niya na maaring maulit ang kasaysayang ito sa kanyang buhay. Bakit po? Dahil maliwanag po ang sinasabi ng aklat ng mga ngaral, mga kapatid. Sa Kabanatang 3, talatang 15 na ang lahat ng pangyayari sa mundo ay paulit-ulit lamang. Ang sabi po rito, ano ang nangyari sa nagdaan, ang nangyari sa nagdaan ay nangyari na. At ang mangyayari pa ay nangyari na rin at inahanap uli ng Diyos ang nakaraan na. So ibig pong sabihin, paulit-ulit lamang ang mga pangyayari sa mundo. Praise God! Hallelujah! So pastor, ano ang koneksyon nito sa ating mensahe ngayong umaga? Malaki po mga kapatid. Dahil alam nyo bang tayo ang orihinal na dapat na magbayad ng ating mga kasalanan. Tayo ang dapat na parusahan at ipako sa krus. Tayo ang dapat na mamatay dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Yan po ang sinasabi ng aklat ng Roma 6:23. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. So originally, mga kapatid, tayo dapat yung napako. Tayo dapat yung nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Ayon nga po sa aklat ni Ezekiel, sa chapter 18 verse 20, ganito ang mababasa po natin. Ang nagkasala ang dapat mamatay. Ang anak ay di dapat magdusa dahil sa kasalanan ng ama. At ang ama ay di dapat magdusa dahil sa kasamaan ng anak. Ang matuwid ay mabubuhay dahil sa kanyang pagiging matuwid. At ang masama ay mamamatay sa kanyang kasamaan. So maliwanag po. Ang nagkasala ang dapat mamatay. Pero bakit si Kristo ang namatay para sa atin gayong siya ay walang kasalanan? Mga kapatid. Yan ay dahil sa kabutihan at pag-ibig ng Diyos sa atin. Isinugo niya ang kanyang bugtong na anak upang gawing replacement sa atin. Yes, praise the Lord. Siya ang naging kapalit. Kapatid,
tayo sana yung nakapako. Tayo dapat ang magbayad, tayo ang nagkasala. Pero dahil sa pagmamahal at pag-ibig ng Diyos sa atin, minabuti niyang ipagpalit ang kanyang bugtong na anak sa posisyon natin. Ayon po sa aklat ni Isaias 53, talatay 1, ganito po ang mababasa natin mula sa talatang 1 hanggang talatang 6. Pakinggan po ninyo. Sinong naniniwala sa aming balita? At kanino nahayag ang bisig ng Panginoon? Sapagkat siya'y tumubo sa harap niya na gaya ng sariwang pananim at gaya ng ugat sa tuyong lupa, walang anyo o kagandahan man. At pagka ating minasdan siya ay walang kagandahan na mananais tayo sa kanya. Siya'y hinamak at itinukwil ng mga tao, isang taong sa kapanglawan at bihasa sa karamdaman, at gaya ng isa na pinagkublihan ng kanilang mukha ng mga tao na siya'y hinamak at hindi natin hinalagahan siya. Tunay na kanyang dinala ang ating mga karamdaman at dinala ang ating kapanglawan. Gayon may ating ipinalagay siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at dinalamhati. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang. Siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa na tungkol sa ating kapayapaan ay nasa kanya at sa pamamagitan ng kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Tayong lahat na gaya ng mga tupa ay naligaw, tayo tumungos bawat isa sa sariling daan at ipinasan sa kanya ng Panginoon ang kasamaan nating lahat. Ipinasan sa kanya. Ibinuntun sa kanya yung lahat ng ating mga kasamaan. Sabi nga ni Pedro dito sa unang Pedro 2:24 hanggang 5, na siya rin ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa ibabaw ng kahoy. Ano nyo po ba yung kahoy na yon? Yung krus ng Kalbaryo. Upang pagkamatay natin sa mga kasalanan ay mga buhay tayo sa katuwiran, na dahil sa kanyang mga sugat ay nagsigiling kayo, sapagkat kayo'y gaya ng mga tupang nangaligaw, datapat ngayon ay nangabalik kayo sa pastor at obispo ng inyong mga kaluluwa. So Paul says in his gospel that substitution or replacement is the heart of the Christian's gospel. Yes, Galatians chapter 3 verse 13, that Jesus made a curse for us. Sabi po rito, sa sumpa ng kautusan, Galatians 3:13, ay tinubos tayo ni Kristo na naging sumpa sa ganang atin, sapagkat nasusulat, sinusumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy. To put it simply as I can put it, mga kapatid, if Christ is not my replacement, if Christ is not my substitute, then I still occupy the place of a condemned sinner. Kung hindi tayo pinalitan ni Jesus, hanggang ngayon mga kapatid, tayo po ay nasa hatol pa ng kasalanan, ng kamatayan. May hatol pa rin tayo, but thanks be unto God. Jesus is our perfect and greatest replacement. Hallelujah! Kaya wala na tayo sa lugar ng paghatol ayon sa aklat ng Roma 8:1 at 2. Anong sabi po rito, mga kapatid? Ngayoy wala na ngang anumang hatol sa mga na kay Kristo Jesus. Wala nang hatol. Sapagkat ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Kristo ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. So napakaliwanag, kapatid. Wala na tayo. We are not under the condemnation, no? Kung baga,
Wala na tayo sa place of a condemned sinner. Because of Jesus, our perfect replacement. Hallelujah! Pinalitan niya tayo. Kaya ako at ikaw ngayong umagang ito, wala na tayo sa hatol ng kamatayan na siyang kabayaran ng ating mga kasalanan. Amen po ba mga kapatid? Hallelujah! Katulad po ni Ledwaba, minaliit niya ang kakayahan ng isang replacement sa katauhan ni Pacquiao 20 years ago. Ano nangyari? Natalo si Ledwaba. Naulit po ang kasaysayang ito. Praise God. Sa buhay naman ng ating pambansang kamao, nang maliitin din niya ang kakayahan ng isang replacement sa katauhan ni Ugas. Kaya't ano nangyari sa ating pambansang kamao? At ayon po sa mga sport analyst, praise God, lahat halos sila ay nagpe-predict na si Manny Pacquiao ang mananalo. Underdog si Ugas bilang replacement. But then makikita ninyo mga kapatid, hindi nagtagumpay ang mga nagmaliit sa isang replacement. Dahil ang isang replacement ay mayroon pong tinatawag na saving power. Hallelujah! Alam nyo bang ganyan din ang ginawa ng dyablo kay Jesus? Minaliit din niya ang kakayahan ng ating Panginoon bilang replacement natin. At inakala niyang ang kamatayan ni Kristo ay tagumpay niya. Ngunit anong nangyari? Matapos na si Jesus ay ipinako sa krus ng Kalbaryo at nalagutan ng hininga, praise God, mailibing at lumipas sa 3 araw siya ay muling nabuhay at nagdeklara ng tagumpay laban sa kamatayan. Ayon sa aklat ng unang Korinto 15, 54 hanggang 57, ganito po ang deklarasyon ng isang replacement sa katauhan ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi niya rito, datapwat, pagka itong may kasiraan ay mabihisan ng walang kasiraan, referring to our physical body, at itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan, kung magkagayon ay mangyayari ang wikang nasusulat. Nilamon ng pagtatagumpay ang kamatayan. Saan naroroon o kamatayan ng iyong pagtatagumpay? Saan naroroon ang kamatayan ng iyong tibo? Ang tibo po yung kamandag. Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan at ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan. Datapwat, talata pong 57, ito po ang deklarasyon. Salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, who is the perfect replacement for us. Yes, glory to God. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. At mga kapatid, ngayong umaga, nais kong ibahagi sa inyo na hindi lamang ito ang unang pagkakataon na gumamit ang Diyos ng replacement sa katauhan ng ating Panginoong Hesukristo. Praise God. Sa una pa man ho, sa aklat pa lamang ng Henesis, ay gumamit na ang Diyos ng replacement. Paano nga ba? Nagkaroon ng katuparan ang ipinangako ng Diyos kay Abraham. Dahil ang pangako ng Diyos kay Abraham ay ang kanyang lahi ay magiging kasing dami ng bituin sa langit. Praise God. Ano ang sabi ng Panginoon?
Praise God. Ipinangako niya kay Abraham na nasa lipas ng edad. Mag-iisang daon, 75 years old, sinabi niya, Abraham, mula sa iyong magiging anak ay dadami ang iyong lahi na kasing dami ng bituin sa langit. So, ano nangyari? Nagkaroon ito ng katuparan. It is because of the replacement. Ano pong replacement, Pastor? Isaac replaced by a ram. Pinalitan. Dahil nung ipinanganak na si Isaac, nangusap ang Diyos kay Abraham. Pansinin nyo sa Genesis 22. Sa kasaysayan doon, mababasa po ninyo na kung saan ay tinawag niya si Abraham upang ialay at ihandog ang kanyang bugtong na anak, ang kanyang kaisa-isang anak na si Isaac. Pastor, di ba dalawa ang anak ni Abraham? Ang panganay ay si Ismael at ikalawa ay si Isaac. Bakit mo sinasabing bugtong na anak? Dahil ito po ang anak na ipinangako ng Diyos sa kanya. Hindi si Ismael ang ipinangako ng Diyos sapagkat si Ismael ay bunga ng pangingialam ng asawa niyang si Sarah. Dahil nainip si Sarah sa pangakong siya ay magkakaanak, kaya pinasipingan niya ang kanyang alipin na si Agar kay Abraham. Kaya sinasabi rito si Isaac because siya ang ipinangako ng Diyos. Kaya nung sinabi ng Panginoon, kunin mo si Isaac, dalhin mo at ialay at ihandog mo sa akin. Praise God. Nagdalawang isip po ba si Abraham? Sinabi ba ni Abraham, Panginoon, papaano ang gagawin ko kung iahandog ko sa iyo si Isaac? Samantalang sinabi mo na sa kanya magmumula ang aking lahi at ito ay dadami na kasing dami ng bituin sa langit. Ngayon, gusto mo siyang ialay at ihandog ko? Ganun ba ang sinabi ni Abraham? Nangatuwiran ba siya kay Abraham? Hindi po, mga kapatid. Ayon sa aklat ng Genesis, madaling araw pa bumangon na si Abraham kasama ang kanyang mga alipin at si Isaac. Hindi na niya ipinaalam kay Sarah ang kanyang gagawin dahil alam niyang magiging hadlang at balakid si Sarah. Dahil sino ba namang ina ang gusto na ihandog at ialay ang kanyang anak para mamatay? Praise God! But then, nung sila po ay nakarating na sa bundok ng Moriah, ano po ang nangyari? Nagtanong bigla si Isaac, sabi niya, Ama, naririto na ang ating panggatok, naririto na tayo sa bundok, nasaan ang ating handog? Wala siyang kamalay-malay na siya ang ihahandog at iaalay ni Abraham. Ano ang tugon at sagot ni Abraham? Sabi niya, My son, God will provide. He will provide a replacement. Praise God. Hallelujah. Hindi yun ang sinabi niya, but then sinabi niya, God will provide. But then the Lord, sinabi rito, nung tinalian na niya si Isaac, inilagay na niya sa altar at kanya pong sasaktan at sasaksakin na, inawat siya. Sabi ng tinig, huwag mong saktan ang bata, ngayon alam ko na, handa kang sumunod. At ayon dito, mga kapatid, sa Genesis 22 verse 13, pakinggan po ninyo, at itiningin ni Abraham ang kanyang mga mata at nagmalas at narito ang isang tupang lalaki sa dakong likuran niya na huli sa dawag sa kanyang mga sungay. At pumaroon si Abraham at kinuha ang tupa at siyang inihandog na susunugin na
inihalili, ipinalit, replacement sa kanyang anak. Hallelujah! Praise God! So ito ang unang pagkakataon na ginamit ng Diyos ang replacement. Kaya natupad ang pangako ng Diyos kay Abraham. Because Isaac replaced by a ram. Hallelujah. Palakpakan natin si Lord, mga kapatid. Yes. And then, hindi pa yon ha. Mga kapatid, meron pa. Another replacement na ginamit ng Diyos. Kung paano naibsan ang alalahanin, ang takot ng mga Israelita. Hallelujah. Yes, opo, Brother June. Mula kay Ismael, ang mga lahi ng mga Muslim nation. Praise God. And then Ismael was also blessed by God. Hallelujah. So paano po naibsan ang takot ng mga Israelita noong hinahamon sila ni Goliath ng 40 days and 40 nights? Paano naibsan? Paano nawala ang kanilang pangamba at takot? It is because of a replacement also. When God replaced Saul as a king and put David bilang kapalit niya. Hallelujah. Praise God. Tandaan po natin, mga kapatid, nagsimula ito ng palitan ni David ang kanyang, nang palitan ang kanyang mga tauhan rin, praise God. Nagsimula ito ng palitan ni David ang kanyang mga kapatid na tauhan din ni Haring Saul, ngunit hindi nagawang harapin ang higanting problema. Bilang hamak na pastol na tupa, praise God, isang pastol ng tupa, anong nangyari? Minaliit din po siya ni Goliath. Yes. Hallelujah. Dahil yung kanyang mga kapatid mas matipuno sa kanya. Pero hindi nila magawang harapin ang isang higante. Kaya ito ang ginawa ng Diyos. Isinugo si David sa digmaang iyon para palitan ang kanyang mga kapatid. Hallelujah. Ano ang sabi po rito, mga kapatid? Sa pagharap niya kay Goliath, hindi ba in-underestimate din siya? Minaliit din siya? Anong sabi rito, mga kapatid? Sa unang Samuel, kabanatang 17, talata ay 42 hanggang 46. At nang tumingin ang Pilisteo at makita si David ay kanyang niwalang kabuluhan. Praise God, pakinggan po ninyo ang salitang ito. Winalang kabuluhan, ibig sabihin minaliit. Praise God, in-underestimate niya. Bakit po? Ba'y maliit bata, pastol. Praise God. Hallelujah. Sabi rito, sapagkat siya'y bata pa at mapula ang piski at may magandang bikas. At sinabi ng Pilisteo kay David, ako ba ay aso na ikaw ay paririto sa akin na may tungkod? At nilait ng Pilisteo si David sa pamamagitan ng kanyang mga Diyos. At sinabi ng Pilisteo kay David, halika at aking ibibigay ang iyong laman sa mga ibon sa impapawid at sa mga hayop sa parang. Anong sabi sa talatang 45? Nang magkagay sinabi ni David sa Pilisteo, ikaw ay naparito sa akin na may tabak at may malaking sibat at may kalasag, ngunit ako'y naparito laban sa iyo sa pangalan ng Panginoon ng mga hukbo, ng Diyos ng mga kawal ng Israel na iyong hinahamon. Sino ang hinahamon ni Goliath? Ang mga hukbo ng Israel. Kabilang ba ron si David? Hindi po. Bakit siya nandun sa ekselang yun? Dahil siya nga po ang replacement, dahil wala man lamang gustong magpresenta na lumaban. Lahat takot, lahat duwag.
nangangamba. Kaya sinabi rito ni David, ng Diyos ng mga kawal ng Israel na iyong hinahamon. Hindi si David ang hinahamon niya. Ang mga kawal ng Israel, dangat nga lamang ay walang gustong magpresenta. Eto ngayon ang Diyos nagbigay ng kahalili, nagbigay ng kapalit sa katauhan ng isang pastol ng mga tupa. At ngayon, nasa harap ng isang higante na minamaliit at ina-underestimate. Ano ang sabi ng 46? Sa araw na ito ay ibibigay ka ng Panginoon sa aking kamay. Wow! A declaration of victory. Kanino galing ang tagumpay? Kay David ba? Hindi. Kay Saul ba? Hindi. Sa Israel ba? Hindi. Kanino galing ang tagumpay? Sa kamay ng Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Sa Kanya lang ho nagmumula ang ating mga tagumpay. And that is because of our perfect replacement sa katauhan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? Hallelujah! Anong sabi rito? Sasaktan kita at pupugutin ko ang ulo mo at ibibigay ko ang mga bangkay sa ukbo ng mga Pilisteo sa mga ibon sa impapawid sa araw na ito, in this day. Right now, there is faith. Hebrews 11 verse 1, now is faith. Ngayon ang pananampalataya. Kapatid, gusto kong malaman mo ngayong umaga, ngayong umaga, ikaw ay pagagalingin ng Diyos. Ngayong umaga, ikaw ay pagpapalain ng Diyos. Ngayong umaga, ikaw ay ililigtas ng Diyos. Ngayong umaga, ikaw ay magtatagumpay sa lahat ng mga binabalak at pinaplano mo sa iyong buhay sapagkat sa araw na ito, ang ibinigay na kapalit ng Diyos para sa atin ay siyang magbibigay sa atin ng magandang buhay na ganap at kasiyasiya. Yan ang kanyang sinabi sa John 10:10, I have come that they might have life and have it more to the full. Anong sabi ni David? Sa araw na ito. Praise God. At sa mababangis na hayop sa lupa upang, pakinggan ninyo, upang malaman ng buong lupa na may Diyos sa Israel. Hallelujah. May Diyos sa Israel. Praise God. At yan ang dahilan kung bakit tayo nagpapasalamat at nagpupuri sa Diyos. Sa bawat tagumpay, sa bawat katugunan at kasagutan, sa bawat kabutihan at pagmamahal at pag-ibig ng Diyos sa atin, upang ipaalam natin na mayroong Diyos sa lupang ito, ang bawat Kristiyano. Amen? Hallelujah. Ano nangyari? Hindi bagat nagtagumpay si David bilang kahalili ni Saul at kapalit ng kanyang mga kapatid na mga mandirigma. Tignan po ninyo ang deklarasyon na ginawa ni David dito sa araw na ito ay ibibigay ka sa akin. 2 beses niyang binanggit sa araw na ito. Tiniyak niya. Hindi niya sinabing baka sakali. Hindi niya sinabing mamaya. O hindi niya sinabing bukas. Sa makalawa sa isang linggo. But David says, in this day. Amen? Praise God. Katulad po ng lagi kong paulit-ulit na sinasabi sa inyo yung acronym ng faith. F-A-I-T-H, Father, answer in this hour.
Letter F, Father. Letter A, answer. Letter I, in. Letter T, this. Letter H, R. Father, answer in this R. That is faith now. Sa araw na ito. Kapatid, panghawakan mo. Hallelujah. Hindi pa yan natatapos yung replacement. Paano nakapasok at nakarating ang mga Israelita sa lupang ipinangako? Sa promised land. It is also because of the replacement. Yes. Hallelujah. Praise God. The replacement. Ano sabi sa Joshua 1 and 2? Joshua chapter 1 verse 1 and 2. Nangyari nga pagkamatay ni Moses na lingkod ng Panginoon na ang Panginoon ay nagsalita kay Josue na anak ni Nun na tagapangasiwa ni Moses na sinasabi, si Moses na aking lingkod ay patay na, ngayon ngay tumindig ka. Ipinalit na inilagay na kapalit si Joshua. Praise God. Bilang kapalit ng namatay na pinuno na si Moses. Inilagay si Joshua. At anong sabi ng banal na kasulatan, Hindi baga siniguro at tiniyak ng Diyos kay Joshua ang lahat ng tagumpay? Sinabi niya, as I was with Moses, I will be with you. Sinabi niya, kung pinagtagumpay ko si Moses, pagtatagumpayin din kita. Sabi niya, magpakatapang ka lamang, magpakatibay. Yun lang ang role na gagawin mo. Ang magpakatibay at magpakatatag, magpakatapang. Hallelujah! At yun nga po ang nangyari. Hindi baga matagumpay na nakapasok ang bansang Israel sa lupang ipinangako. Hallelujah! Na maging ang wall of Jericho ay hindi sila nahadlangan. Maging ang mga higanteng nakatira doon sa promised land. Matagumpay nilang napasok ang lupang pangako. And it is because of the replacement. Lahat ng ito ay nagtaglay ng replacement saving power. At kung sila'y may taglay nito, mga kapatid, higit ang ating Panginoong Jesus bilang replacement natin. Sabi niya sa Mateo 28, talatay 18, at lumapit sa kanila si Jesus at sila'y kanyang kinausap na sinasabi ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Sa King James Version, ganito po ang sinabi. And Jesus came and spake unto them, saying, all power is given unto me in heaven and in earth. Hallelujah. Mga kapatid. Praise God. And take note. Take note. Pansinin po ninyo, mga kapatid. Bago pa si Jesus umakyat sa langit at iwan ang kanyang mga alagad, ay nagpadala ang Diyos ng kapalit. Another replacement, at iyan ay ang banal na Espiritu ng Diyos. The Holy Spirit is the replacement of Jesus. Hallelujah. Praise God. Sabi ng John 14, verse 16 to 17, anong sabi dito? Ako'y dadalangin sa Ama at kayo'y bibigyan niya ng ibang mang-aaliw upang sumainyo magpakailanman. Sa makatwid bagay ang espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat hindi nito siya nakikita ni nakikilala man siya. Siya'y nakikilala ninyo sapagkat siya'y tumatahan sa inyo at sa inyo. Hallelujah. Praise God. John 16
O sa verse 26 ng John 14, ganito ang mababasa po natin. Datapwat ang mga aliw sa makatibigay ang Espiritu Santo na susuguin ng aking Ama sa aking pangalan. Siya ang magtuturo sa inyo sa lahat ng mga bagay at magpapaalala ng lahat sa inyo aking sinabi. Praise God. At sa talatang 7 ng kabanatang 16 ng Ebanghelyo ni Juan, ano sabi rito? Gayunmay, sinasalita ko sa inyo ang katotohanan. Nararapat sa inyo na ako'y yumaon o umalis. Sapagkat kung hindi ako yayaon, ang mga aliw ay hindi paparito sa inyo. Ngunit kung ako'y yumaon, siya'y susuguin ko sa inyo. Kaya kapatid, isang magandang balita. Hindi tayo iniwanang nag-iisa. May kapalit, may replacement ang ating Panginoong Hesukristo. At iyan ay ang banal na Espiritu na siyang kahalili at kapalit. Hallelujah! Kapatid, nauunawaan mo ba? Naiintindihan mo ba ang kapangyarihan ng replacement na magligtas? Hallelujah! Praise the Lord! At dito, sa tagpong ito mga kapatid, nang isinugo niya ang kanyang banal na espiritu bilang replacement, bilang kapalit. Tandaan po natin, the Holy Spirit is the replacement of Jesus. And it has also a saving power. Yes. Hallelujah. Pero bago yan mga kapatid, gusto ko pong malaman ninyo na hindi lamang ang banal na espiritu ang siyang replacement sa buhay po natin. Hindi lamang siya ang naging kapalit sa paglisan ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi lang siya. Hindi lang ang kanyang banal na espiritu ang naging kapalit niya. Pakinggan po ninyo. At ito po ang itatak natin at ilagay natin sa ating mga puso at sa ating mga isipan. Kapatid, ako at ikaw, tayong lahat bilang mga Kristiyano ay nagsisilbing replacement ngayon ng ating Panginoong Hesukristo upang ipahayag, ikalat, ipangaral ang mabuting balita ng kaligtasan. You are a replacement of Jesus today. Praise God. Alam mo ba yan, kapatid? Ha? Hindi baga sinabi po ng aklat ng Mateo? Anong sabi rito mga kapatid? Basahin natin. Sa aklat ng Mateo, maliwanag po ang pagkakasabi po rito ng Panginoon. Praise God. Mateo 28, 18 hanggang 20. Napakalinaw po kung ating pong titignan at pag-aaralan. Akala ba ninyo tayo ay itinalaga rito para lamang tanggapin ang mga biyaya at pagpapala? Hindi po. Kapatid, ngayong umaga, gusto kong malaman mo na ikaw ay replacement din ni Jesus. Kung paanong si Jesus pinalitan tayo sa krus ng Kalbaryo, ngayon naman, tayo ang kapalit ni Jesus para magpahayag at mangaral ng salita ng Diyos. Mateo 28:19 hanggang 20. Anong sabi rito? Dahil dito, magsiyaon nga kayo. Gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniuutos ko sa inyo,
At narito ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Praise the Lord! Hallelujah! Are you not happy with that? Praise God! Isang malaking karangalan para sa atin na maging kapalit ng ating Panginoong Jesucristo upang ipagpatuloy ang kanyang gawain sa mundong ito, upang tayo ay magkaroon ng isang napakaganda at napakalaking pribilehiyo na tayo ay maging kabahagi ng kanyang ministeryo. Amen po ba, mga kapatid? And the truth is, we have also a saving power as a replacement. Yes, kapatid, meron ka rin saving power as a replacement. Totoo ba yan, Pastor? Opo. Dahil sinasabi po ng Marcos, pakinggan po ninyo, sa sulat ni San Marcos, praise God. Anong sabi rito? Sa kabanatang 16, talata ay 17 hanggang 18, bago umakyat si Jesus at tanggapin sa langit, ito ang kanyang sinabi. Ang sumasampalataya, talatang 16 hanggang 18. At mabautismuhan ay maliligtas, datapot ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. At lalakip, talatang 17, lalakip ang mga tandang ito sa mga magsisisampalataya. This sign shall follow will follow to them that believe. Sabi rito, magpapalabas sila ng mga demonyo, sa aking pangalan magsasalita sila ng mga bagong wika. Sila'y magsisihawak ng mga ahas, at kung makainom sila ng mga bagay na nakamamatay sa anumang paraan ay hindi makasasama sa kanila. Ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit, at sila'y magsisigaling. Wow! Glory to God! Hallelujah! Praise God! Palakpakan natin si Lord. May kapangyarihan ka, kapatid, bilang kapalit ni Jesus sa lupang ito. Tandaan ninyo, we are also a replacement. And as a replacement, we have the power, the saving power, para iligtas mo ang iyong pamilya, para iligtas mo ang iyong trabaho, para iligtas mo ang iyong kaibigan, para iligtas mo ang lahat ng mga mahal mo sa buhay, para iligtas mo ang kabuhayan. You have the saving power as a replacement of Jesus in this world. Hallelujah! And sabi po rito, mga kapatid, nang binasa natin sa Mateo 28, sinabi niya, sasamahan ko kayo hanggang sa kaduluduluhan at katapus-tapusan ng sanlibutan ito. Glory, glory, glory to God! Hallelujah! See, the saving power of a replacement. Pinagtagumpayan ni Jesus ang kasalanan sa krus ng Kalbaryo bilang replacement. Pinagtagumpayan ni Jesus ang kamatayan sa libingan nung siya'y mabuhay na maguli, mabuhay na maguli. Hallelujah! Pinagtagumpayan niya, mga kapatid, bilang kapalit. At ngayong umagang ito, kapatid, sinasabi po ng banal na kasulatan, praise God, na tayo ay laging isinasama sa parada ng tagumpay. Ngayong umaga, kapatid, ang banal na Espiritu ng Diyos sa darating pong Martes, the Holy Spirit being a replacement of Jesus,
tatalakayin po natin yung saving power ng kanyang banal na espiritu. Tandaan po ninyo, ang banal na espiritu ng Diyos, pakinggan po ninyo, mananahan siya sa ating mga puso. Yes. Dahil sabi po ng unang Korinto 3:16, pakinggan ninyo, hindi ba ninyo nalalaman na kay templo ng Diyos? At ang espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Praise God. Hallelujah. And then 1 Corinthians 6:19, o hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo na tinanggap ninyo sa Diyos at hindi kayo sa inyong sarili? Praise God. So, maliwanag yan. Kaya siniguro ng Panginoon hanggang sa katapus-tapusan ng mundong ito, kasama natin siya. Kaya, as a replacement of Jesus in this world, we have the saving power because of the Holy Spirit that lives in us. Amen po ba, mga kapatid? Tandaan po ninyo, sabi ng Bible, huwag ninyong pighatiin ang banal na espiritu sa inyong buhay. Huwag niyong pighatiin. Anong ibig sabihin ng pighatiin, kapatid? Huwag natin kung baga para baga sa isang pamilya, ano po? Pag merong mga kasama natin, mga kapamilya, kapuso, kapatid natin, na may mga nagagawang hindi maganda, hindi baga tayo'y napipighati, nalulungkot tayo. Parang ganun po ang ibig sabihin yan. Huwag niyong bigyan ng kalungkutan ang kanyang banal na espiritu na nananahan sa atin. Sa tuwing kayo ay nawawalan ng pananalig, sa tuwing kayo ay nag-aalinlangan, sa tuwing kayo ay nakakalimot, kapatid, sa kabila ng pagpapaalala ng banal na espiritu at hindi natin ginagawa, the Holy Spirit is grieving. Grieving. Hallelujah. Nagigrieve siya, nalulungkot siya. At hindi lang yun, mga kapatid, meron pa. Huwag nating patayin ang ningas ng kanyang banal na espiritu. Do not quench the Holy Spirit. Sa tuwing ikaw ay nawawalan ng panahon sa iyong daily devotion, sa tuwing ikaw ay hindi nagpupuri, hindi ka sumasabay sa mga awitin, praise God. Why? Because the presence of the Lord dwelleth in the praises of His people. Hallelujah! Nananahan ang kanyang banal na presensya sa pagpupuri. Kaya every time na tayo nagpe-praise and worship, anong ginagawa natin? Pinaaalab natin ang ningas ng kanyang banal na espiritu. Kapatid, ngayong umaga, nawa, naunawaan po natin ang kahalagahan ng kapalit. At ngayong umagang ito, kapatid, baka meron ka pang nais na ipagpalit sa Panginoon. Pagpalit mo ang iyong kasalanan para bigyan ka ng buhay na walang hanggan. Kaligtasan. Pagpalit mo ang iyong sakit at karamdaman, bibigyan ka niya ng kagalingan. Dahil lahat ay inako ng ating Panginoon. Sa krus ng Kalbaryo, hindi lamang kasalanan natin ang kanyang pinalitan. Sabi po ng banal na kasulatan, maging ang sakit at karamdaman, maging ang sumpa ng kahirapan ay tinubos ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya ngayong umaga, kapatid, manalig tayo. Sumampalataya tayo sa Diyos na nagbigay sa atin ng perfect replacement. And because of His saving power, narito tayong lahat na nagtagumpay
at nagkamit ng buhay na walang hanggan. And this day, this morning, kapatid, God is asking us, come, let us reason together. Sabi niya, bagamat mapula ang inyong mga kasalanan ay papuputiin ko yan, katulad ng niebe. Hali kayo, kayong mga napapagal, kayong mga nabibigat ang lubha, papalitan ko yan ng kapahingahan. Hallelujah. Sabi ng Panginoon, ang lahat ng inyong mga kabalisahan, ibigay ninyo sa akin sapagkat ako ang magmamalasakit sa inyo. Papalitan ko ng pagmamalasakit ang lahat ng inyong mga alalahanin, ang lahat ng inyong mga kabagabagan at mga pasanin sa buhay. Ngayong umaga, kapatid, praise God, nakahanda ka ba para palitan ni Jesus ang lahat ng mga paghihirap mo, ang lahat ng mga takot at alalahanin mo? Manalig ka lamang. Sabi ni David, this day, sa araw na ito, kapatid, pagagalingin kita. Sabi ng Panginoon, pagpapalain ka niya. Sabi ng Panginoon, palalakasin ka niya. Sa araw na ito, kapatid, tutugon at sasagot ang Diyos sa iyong mga panalangin. Hallelujah. Purihin ang Diyos, tayo po ay dadako po sa ating pong panalangin. Hallelujah. Ikaw ang Diyos na pupurihin, sinasambat, kadakilain, tinataas ka namin, Panginoong Yesus. Ikaw ang Diyos na aawit ang biyaya mo'y pasalamatan, pag-ibig mo'y wagas, aming Panginoon. Panginoon namin Diyos, Ama na nasa langit, maraming salamat po sa kapalit na ibinigay mo para sa amin, isang perpektong replacement sa buhay po namin. Na kami sana, Panginoon, ang nagdurusa ngayon. Kami sana ang hinatulan ng kamatayan, but because of your perfect replacement sa katauhan ng iyong anak na si Kristo Jesus, kami ay naging malaya. Kami, Panginoon, ay nakaligtas sa hatol ng kamatayan sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Dahil sa iyong anak na si Kristo Jesus na umako ng lahat ng aming mga kasalanan. Siya na nagdusa. Excuse me. Siya na naging kahalili at kapalit namin, Panginoon. Dahil sa kanyang sakripisyo, kami ay nagkaroon ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Kaya't sa umagang ito, maraming salamat. Aking itinataas at itinadalangin, Panginoon, ang lahat ng mga nakasubaybay ngayong umagang ito. Salamat po, Diyos, sa kanilang pagtitiwala at kami ay ginawa mo ring kapalit ni Jesus sa mundong ito upang ipahayag at ipangaral ang mabuting kaligtasan. At kami rin ay pinagkalooban mo ng kapangyarihan sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu na sa amin ay nananahan. Ngayong umaga, dinadakila at pinupuri ka natin. Diyos, iyo pong abutin ang mga kahilingan ng aking mga kapatid. Sa araw na ito, pinagpapalit namin sa iyo, Panginoon, ang lahat ng aming takot, ang lahat ng aming kabalisahan, ang lahat ng aming alalahanin, lahat ng mga sakit at karamdaman, O Diyos. Ang lahat ng ito'y pinalitan mo na sa krus ng Kalbaryo. Sapagkat sinabi mo sa iyong mga latay, kami ay nagsigaling. So right now, O God, in this day, we declare total healing and deliverance
Lord, sa lahat ng mga may sakit, even COVID-19, oh God. Sakit sa puso, cancer, kidney problem, creatinine problem, sugar problem, Lord, yung mga diabetic. Right now, in Jesus' name, we declare total healing and deliverance, oh God. Salamat po, O Diyos, pagpalain po ninyo, maging ang mga kapatid namin na mga nagdaraos ng kanilang kaarawan at anibersaryo. Ang aming bansa ay patuloy naming idinudulog at inilalapit sa iyo, Ama, na patuloy po ninyong pangunahan ang aming mga pinuno, Panginoon Diyos, ang mga frontliner po namin, patuloy po ninyo silang ilayo sa lahat ng mga sakit at karamdaman, maging ang mamamayan ng bansang Pilipinas, Panginoon. Ama, nawa magkaroon na po ng magandang katatayuan, Panginoon Diyos, ang aming pong bansa laban sa COVID-19. Mabawasan o maalis, Panginoon, ng tuluyan ang COVID pandemic na ito sa aming bansa. Salamat din po, O Diyos, sa kahilingan po ng aming kapatid na Sister Salud, na ngayong umagang ito, Panginoon, ay nag-apply po sa trabaho sa Unilever Company, Panginoon. Nawa, O God, ay mag-grant po ang kanyang trabahong ito, sapagkat ngayong araw na ito kami nananalig at sumasampalataya na ikaw ang Diyos na magbibigay po sa kanya ng kumpanyang ito, ng trabahong ito para po sa Unilever Company, Panginoon. Pagpalain mo ang kanyang pamilya, Panginoon. Pagpalain mo ang bisya ng kaalaman at karunungan, Panginoon, upang sa gayon ay magtagumpay siya sa kanyang inaplayan ngayong araw na ito, Panginoon. Salamat din po, Panginoon, sa pag-abot at pagtugon mo sa kahilingan ni Sister Pilar Villamala, Panginoon. Ngayong umagang ito, dinadakila, pinupuri ka namin, Ama, sa iyong kabutihan sa aming buhay. Hallelujah. Glory to God. At ang mga kapatid ko, Panginoon Diyos, na patuloy na tumutulong, sumusuporta sa gawain, nagbibigay ng mga handog at kaloob, Diyos, ikaw ang magbalik ng mga biyaya at pagpapalang ito sa kanilang mga buhay. Pagpalaan mo kanilang mga kabuhayan, ang kanilang mga negosyo, ang kanilang mga pangangailangan pang-araw-araw sa umagang ito. Salamat po, Ama. Dinadakila, pinupuri ka namin sa iyong kabutihan at sa iyong kapangyarihan. Ang lahat ng ito, Diyos, ay aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi na Amen and Amen. Aming Panginoon, ang banal mong Espiritu. Praise the Lord! Purihin po ang ating dakilang Diyos, mga kapatid, sa araw na ito. Sa ating pong pagsamba ay patuloy po tayong manalig at sumampalataya sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, sapagkat siya ang perfectong replacement na ipinagkaloob sa atin ng ating Ama na nasa langit. At ngayong umaga, mga kapatid, kung kayo po ay patuloy na pinagpapala ng ating pong gawain, yamang tayo wala pa ho sa physical worship service dahil hindi pa tayo pinahintulutang magsama-sama, mga kapatid, ay dito po muna tayo sa ating pong online worship service. At kaya ng ating nakagawian tuwing araw ng linggo, lumilikom po tayo ng mga handog at kaloob. Yamang hindi tayo makapaglikom dahil wala tayo sa physical, pwede po ninyong ipadala ang inyong mga tithes and offerings sa ating GCash account na naka-pin comment po, diyan po sa ibaba. Praise God. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah! Alright, praise God. So bago po tayo magpaalam, ay batiin po muna natin ang ating mga kapatid na ngayong umagang ito ay sumubaybay at sumama sa ating mga pagsamba sa umagang ito mula po sa bansang Canada. Binabati po natin ang ating mga kapatid. Yung iba po, baka hindi ko na mabasa ang kanyang mga pangalan dahil natabunan na po ang inyong mga pangalan. Praise God, hallelujah. Purihin ang Diyos na buhay. So, Brother Israel and Sister Marilo Quinto ng Canada, good afternoon po sa inyo diyan.
at sa inyong anak na si Chelsea. Ganun din po kay Sister Memia Tupas Tapulaw at sa iyong mga kasamaan, Sister Memia. Good afternoon kina Diana, JR at sa iyong mga apo na sina Maxine at Mia. Gayon din po ang pagbati natin ng isang mapagpalang hapon kay Sister Rosemary and Brother Gilbert de la Cruz, ha? Praise God. At binabati rin po natin Sister Chicky Nadia Zombre Peña at ang kanyang asawa na si Edison at si Leia na kanyang kapatid at ang kanyang mga anak na sina Isabel, Rain at Jed. Hallelujah. At Sister Marian and Leo Santos. Alright, binabati natin si Eris na nakatingin sa cellphone habang kami nakikinig. Good morning sa iyo, Eris, at ganun din kay Sister Levy at Brother Ruel at kay Kit. Praise God. Nais mo ba And from Florida, US of A, binabati natin ang isang mapagpalang umaapon ang ating mga kapatid, Sister Apple and Brother John Magana. Good afternoon dyan sa inyo sa US of A, Florida. Ganun din po kay Brother June Balasta ng California. kung sa kanya'y mananalig sa Diyos walang At pagbati rin po ng isang mapagpalang umaga kay Sister Lily Pangilinan at Brother Alvic Pangilinan at sa kanilang mga anak na sina Jeremy at Allen. Binabati rin natin Sister Liomi Palomares at Brother Rudy Palomares. At yan ay galing sa Sukat Paranaque, ha. Praise God. At gayon din sa inyong mga apo na sina Uriel at Matthew. Diyos walang imposible kung sa kanya'y And good morning din kay Brother Louie Mikiyamas ng Dasmariñas at kay Ate Eloy Lavis Mikiyamas. At binabati rin natin ang isang mapagpalang umaga ang ating apo na si Sky at Briggs at si MM at si Caps ng General Trias Cavite. Diyos walang imposible, walang imposible. At from Dasmariñas, binabati natin Sister Annalisa Moreno de los Reyes. Good morning at sa iyong mga anak na sina Rihanna, TJ at Nicole. At good morning din po kay Sister Lisa Villarico at sa kanyang anak na nagdaraos ng kaarawan. Happy birthday sa iyong anak, Sister Lisa Villarico. Alright, binabati rin natin ang isang mapagpalang umaga, Sister Ivy Diaz. At ganun din po si Sister Emmy, ganun din po si Reds at si Jonah at si Rayhan. And good morning din po sa kanyang kapitbahay na si Brother Lloyd Nebres. Praise God, hallelujah. Good morning Brother Lloyd at sa iyong mga kasama dyan, ha? Kina Adrian, Lloyda at LA at ganun din kina Liza at EJ. Ang landas mo ay nais God mo. bless po, Pastora Nene Principe, Pastor Manny, Pastor Tony, Pastor Lola Rocco, and SB Family Church. And nagpagbati mo lang po kay Ate Eloy. Kung sa kanya'y mananalig. Good morning kay Sister Alice Dacer at Brother Nabdorano at kay David. Kung sa kanya'y mapili. And good morning also kay Sister Ningning Moreno Ragasa, Brother Francis at ganun din kay Goku Goten at Gohan at kay Prisha. Kanya't alalapit sa Diyos walang And also good morning na hanggang ngayon ay naka-quarantine pa si Mami Lita Hartsa. Mula po yan sa Eurotel. Hallelujah. Good morning sa iyo, Mami Lita. biyaya ng Diyos. Binabati rin natin ang isang mapagpalang umaga si Sister Carmen Somido and Tatay Nick Somido. Good morning sa inyong mag-asawa. At yan kay Engineer Dan Somido, ha? At kay Maring Becky Garcia, good morning Mars. At kay Kim at kay Mary. Alright, praise God. Good morning from Pulanlupa kay Sister Eltida Bienbiahe at sa iyo pong mga anak. At pasasalamat po sa Panginoon sa kagalingan nila Bong at Emmy Magana. Salamat din po, Pastor. Alright, to God be all the glory. To God be all the glory, Sister Apo Magana. Kung sa kanya talalapit sa Diyos Sister Rose Tansibit, good morning. At kay Brother Romit, kay Ruru at kay Ruby Rose. At mula sa Bohol, binabati natin Sister Frances Painsan. Good morning. At pagbati rin
sa ating mga kapatid, Sister Lori at Brother Pedro Lopez. Hallelujah. Ganon din po kay Nanay Letty Ignacio, kay Sophie, kay Angel at kay Jello at kay Sister Lorna at sa Mighty Gonzales. mo ay nais mong itama. Sa Diyos walang And from San Pedro, Laguna, binabati natin Brother Bob Yuson Atendido and Sister Becky Acuña Atendido at kay Ali at kay Ado at sa inyong mga anak. Kung sa Kanya'y magtitiwala, sa Diyos walang imposible. Kung sa Kanya ka lalapit, sa Diyos Walang imposible. imposible. Alright, maraming salamat mga kapatid sa inyong patuloy na pagsama sa ating online worship service. Bukas po ang tabayanan po ninyo, Pastor Tony Rodeo sa ganap na ikawalo ng gabi. Praise God. Syukran Apuan, Sadik Lloyd. Hallelujah. Lalapit, sa Diyos walang imposible. Salamat din po, Sister Elnie. Bukas po alas 8 ng gabi, Pastor Tony Rodeo. At tayo po ay magkikitang-kita muli sa araw ng Martes sa ikalawang bahagi po ng ating pong gawain. Praise God. Alright, good morning din po kay Sister Salud Lala and family. Hallelujah, praise God. Purihin ang Diyos. So, sa saliw ng tugtugin ito, ang inyong lingkod ay pansamantala pong magpapaalam muli. Pansamantala lang po ito at bukas sa Martes magkikita-kita po tayong muli. Praise God, hallelujah. Sa pangunguna po ng ating Panginoon Kristo at sa pamamahala po ni Pastor Nene Principe at sa kapwa ko lingkod Pastor Tony Rodeo, itong inyong lingkod Pastor Manny A. Dalena, na sa inyo'y nag-iiwan ng mga salitang huwag tayong mag-aatubili at magdadalawang isip na lumapit palagi sa trono ng mabaging Diyos upang kamtan ng awa tabag sa panahong kailangan natin ito, sapagkat sa Diyos ay walang imposible. Stay safe, stay strong, stay healthy. To God be all the glory. God bless us all. Bye-bye. Bye-bye, Sky. Bye-bye, Briggs and Desmond. Diyos walang imposible. Kung sa Kanya ka lalapit, sa Diyos walang imposible. Nais mo ba na ikaw ay